Hi guys! So ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung paano gumamit ng mga basic tools natin like S tool, F tool, E tool, G tool, the arc, cut tool, H tool, and mga add point and remove point. Okay? So, okay. Yung sa pag-drawing ng panels natin, pwede kayong dalawa yung gamitin ninyo. It's either E tool para sa box, E tool, or di kaya F tool. Yes. Kapag gagawa tayo ng base, ito ang gamit ko ngayon is F tool. Diba? Yan. Pero, syempre, para mas madali, kung talagang sa actual ng mga task natin, E tool yung mas pinakang the best para sa unang base natin. Para straight siya na square siya. So, ngayon, for example, nakagawa na tayo niyan. Kung gusto niyo naman ng letter G, for example, meron ditong pa-arc. Gamit ka lang ng letter G para sa arc. Ulitin natin. Gumamit ako ng F tool. Tapos kunyari, pa-arc to. Letter G. Yan. And then, S tool. Pwede mong gamitin. Itapat mo lang. Siyempre, kailangan pang magdodrawing ka ng roof. Yung corner mo is pantay. Mahalaga yan. Sa base pa lang, pantay na lahat ng mga corner mo. Yung boundary mismo ng iyong bubong. Yan. Ganun yung paggamit ng mga tools, basic tools na yan. And then, ayun na nga, balik tayo dito sa E tool. And nakagawa na tayo ng base. Siyempre, lalagyan natin ng wall. Sa paglagay ng wall, siyempre, katulad ng sa VR, just press here or select this one and then drag, hold control para mailagay mo sa tamang position yung wall. So, dapat dito sa right side is naka-match siya. So, yun yung paggawa ng wall. Parang VR lang. Ngayon, eto na. Yung S tool is ginagamit para gumawa ng panels. Okay? Para gumawa ng panels yun. So, syempre, kailangan mo munang gumawa ng assist line. So, paano ba maggawa ng assist line? Ang assist line, guys, is 9 tool. Number 9, yun yung pinakang tool hotkeys niya. Number 9, so paano gumawa ng assist line? Press 9. And then, kailangan dito sa loob ng label mo, unang itututok yung 9 mo. Kung saan ka magsisimula. Ang assist line kasi, kung sa unang building pa lang, kung for example, etong tuktok ng bubong na to, eto yung gagawin mo ng assist line. Para sa mga ridges or tuktok ng bubong, yun yung assist line natin. Para doon yung assist line. So ngayon, di ba meron siyang dalawang corner, may pinakang corner dito sa dulo, yung point niya, and tip of the ridge dito sa kabila. Dito tayo sa loob. Hindi tayo dito mag-uumpisa sa labas. Okay? Para maging perfect or pantay yung assist line ninyo. So, press 9 again, and then dito ka, pwede mo i-zoom in. Dito ka unang pumindot. Kailangan magkukulay dilaw yung box mo para makagawa ka ng perfect na assist line. Ulit, press 9, pindot mo, kailangan magdilaw, press. Pag press mo, kailangan nakadikit siya. And then, eto, di ba, dapat pag ganito yung assist line. Kasi gagawa tayo ng imaginary line para sa tuktok ng bubong. Yun yung assist line natin. Magkakaroon dyan ng dash line na kulay green. Di ba? Kita nyo? Green dash line. Ngayon, para maging perfect yung straight, hahanap tayo kukuha tayo ng direction. Kung pag ganito siya, pa horizontal, pwede kayo dito kumuha, o dito ka sa kabila. Di ba may label tayo dito na base? Itong kwadrado na to, dalawa yung kanyang direction. Isa pa horizontal. Kapag clinic mo itong side na to, dapat magkukulay blue siya. Meaning, nakuha mo na yung direction. Click ulit natin. Ang mangyayari, magi-straight yung assist line mo. Diba? Magiging straight yan.
Ulitin natin. So, kapag mag-delete kayo ng assist line, punta lang kayo dito sa letter X sa taas. Delete all assist line tawag dyan. So, ulit tayo ng assist line, number 9. Tutok. Kung gusto niyo naman dito dito ka kumuha. Kasi, etong line na to, kung ano yung position niya, ano yung direction niya, yun yung makakopy natin at magagawa dito sa tuktok. 'Di ba? Yun yung nakopy natin. Ngayon, ulitin ko. Press 9. What if, pag ganito naman, pa-vertical, or pag ganito, dito ka naman kukuha ng direction. Kasi, papunta to sa taas. Kung pag ganun yung ridge mo, syempre, dito ka kukuha. 'Di ba? Basta kung saan yung direction ng ridge mo, doon ka kukuha ng mga sides. Sides ng label na ginawan mo. It's either dito, pwede dito, kasi papunta yan sa taas o papababa. Pwede rin yan dito, di ba? Pag ganito yung direction, pa-up and down. Ganun lang yung pag-trace or pagkuha ng direction ng assist line. Again, ulitin natin, assist line number 9. Press natin, kailangan mag-dilaw si base, and then click. And then, kuha tayo direction. Since papunta dito yung ating ridge, kuha tayo dito, alin man dito sa dalawa, kung ano yung nais nyo. And then, i-trace lang natin yung 3D na kulay green. Kapag nandun na kayo sa pinakang dulo ng tip ng ridge na yon, press nyo ulit and then spacebar. May lalabas na kulay blue. Yan yung assist line natin. Punta ka sa 3D mode. Ganyan na magiging itsura niya. Ang problema natin, dapat 'di ba nakataas si tuktok ng bubong. Kasi yung bubong natin, 'di ba, mas mataas kaysa dun sa slope niya o yung pinakang panels. Paano yung mangyayari? Kasi dito sa right side, hindi mo pa siya ni-match. Kailangan sa right side, pwede mong galawin etong assist line na to. I-move mo si assist line, i-match mo sa pinakang tuktok ng bubong. Kung nasan yung tuktok ng bubong dito sa right side, doon mo papuntahin etong assist line dito sa right. Tignan natin sa 3D mode. Sa 3D mode, ano na nangyari? Ayan, 'di ba? Nasa tuktok na etong assist line natin. Eto na mismo yung pinakang ridge natin. Magiging na ridge natin yan. Magiging guide. Ngayon, doon na papasok si S-tool. Si S-tool, kasi 'di ba? Etong side na to, guys, kailangang etong side na panel nito, tsaka eto, tsaka eto, kailangan nating gawin yan. Etong side na panel, etong panel na to, and panel na to, tsaka yung panel dito. Kailangan nating i-capture. And kailangan nating pagdikitan. Paano magawa yon? Gamit tayo ng S-tool. Ako, guys, mas nadadalian ako kapag nasa 3D mode ako nagka-capture ng mga panels natin. So, how to capture panels? Use S-tool, letter S. Pindot ka ng letter S. From point to point ng assist line, i-point mo. Kita mo, pag nag-point ka, may kulay green dot na lalabas. Click mo lang kapag lumabas yun, and then click. And then dito, click. Eto pa pala, bago ako mag-draw ng S-tool for the panels, nagpe-press ako ng Q. Bakit? Kasi kapag Q, lalabas yung pinakang inner walls niya. Yung may mga dash lines sa loob. Kasi, kapag naka-Q ka, guys, mas madaling makatrace yung iyong S-tool. Ulitin ko ha. Kapag naka-Q S-tool, parang nagmamagnet yung pinakang point mo. Yan. Hindi mo na kailangan, nagmamagnet. Namamagnet siya. Pero kung walang Q, ulitin ko, kung walang Q, ganito siya. Medyo mabagal. Parang ititrace mo pa kung nasaan yung kulay. 'Di ba? Hindi siya nagki-click, hindi siya namamagnet. Kailangan matrace mo pa kung nasaan yung pinakang point. Kapag walang Q, 'di ba? Pero kapag may Q, para siyang namamagnet. Dito natin dito. S-tool. Sige, dito na lang. Dito natin i-magnet. Lahat ng corner or point na to, kailangan mong ipa-snap gamit ang S-tool.
para makagawa ka ng panel dito sa side na to. So, pwede mong ikot-ikutin yung 3D mode mo. And then, S-tool ulit para magawa mo yung ibang side. Ganun din dito sa kabilang side. And dito sa kabilang side. Diba? Ganun lang yung paggamit ng S-tool para gumawa ng panel. Kung tapos na tayo guys, para yun sa S-tool. Ang ano naman, di-delete ko muna ito lahat. Yan. Kung gusto mo namang gamitin si T-tool, letter T, may gusto kang i-cut. For example, this one. Hanggang dito siya. Ngayon, hindi di ba siya perfect? Kailangan mong i-cut. So, like BR, pwede kang gumamit ng F-tool para mas pantay. And then letter T for cut. Ganun lang din naman. Kung eto, magdodrawing ka ng kabilang panels niya. Ito, kabilang roof, yung pinaka-extension niya. And ayaw mong gumamit, pwede kang gumamit ng repair tool or ng point tool. Point, mag-add point ka. Ganun. Sa repair tool, pwede kang gumamit ng X para mas pantay. Yan. X tool. Diba? X tool para mas pantay yung pagka-kwadrado niya. O pwede kang gumamit ng add point. Kung nasaan yung pinakang location nung extension mo, doon ka mag-add ng point. Press mo muna itong label mo. And then dito sa line, press ka, itutok mo yung mouse mo, and then press 1. Diba? Mapapansin mo, may nag-add na parang wall. Pagka-press mo ulit, may point na siya. Nagdagdag ka na ng point. Kung gusto mo siyang i-delete, just click here, and then press 2. Nawala na yung kanyang point. Diba? Ulitin natin. Gusto kong gumamit ng ng point tool. Press 1 para magdagdag ng point, and then iusog ko lang dito para magawa ko tong second extension niya. Ganun lang yung paggamit ng point tool, remove tool, and then repair tool. Ngayon naman guys, kung gusto mong gumamit ng H tool, just like BR, gamit ka ng H para matrace mo. And then F tool, pindot, and then H tool, yan. And then, pwede mo siyang i-merge. Just click here, yung dalawang panel or labels, and then letter V para ma-merge. Diba? Ganun lang yung paggamit niya ng mga basic tools natin dito sa 3D Pad. Na ginagamit din natin sa VR training. So, yun lang naman guys.